sa eskwela at kung saan man hong panig, yung iba, kagaya ng lagi ko sinasabi, papasok pa lamang sa trabaho at sa eskwela at isang magandang hapon din ho. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo. Sa ating mga overseas Filipino workers na nakasubaybay at sa ating pong mga Filipino migrants all over the world, magandang hapon at maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay ngayong hapon. Ang ating pong title ay Fight Distortion, Fight Distraction, and Fight Deception. Tatlo po yan, distortion, distraction, and deception. Pag-usapan po natin bakit natin dapat labanan ang distortion, distraction, at deception. Alam mo ninyo, yung pagka kayo ay nagsusubaybay sa traditional media, makikita mo yung traditional media bahagi ng distortion, distraction, at deception. Tama po yung naririnig ninyo. Bahagi sila ng distortion, distraction, and deception. Lagi po nilang pinag-uusapan at ibinabalita yung mga maling pahayag at pananalita ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero hindi po nila ibinabalita yung karumal-dumal na illegal, immoral, unlawful, unconstitutional at criminal 2025 budget. Hindi po nila binabalita yung higit na talamak na korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Hindi po nila binibigyan ng pansin at diin yung 60 billion pesos na PhilHealth Fund na kinuha ng Marcos administration. Ganon din ho, at marami na po tayong nakakausap na malalaking business organization. Sila'y nababahala dahil hanggang sa ngayon, wala pong paliwanag doon sa tinatawag na 117 billion pesos na pondo naman ng Philippine Deposit Insurance Corporation. At hindi rin nabibigyan pansin at hindi binibigyan daan yung 6.352 trillion pesos budget natin ngayon 2025. Tahimik po ang pamahalaan ni Bongbong Marcos at marami pong nagsasabi ay malaking bahagi po ng budget ng pera for this year's 2025 budget na kini-question po natin sa Korte Suprema ay nailabas na ng mga line agencies. Ito po'y nakakabahala sapagkat baka mamaya ay mag-issue nga ng temporary restraining order ng injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget na ilabas naman lahat ng pera ng gobyerno. Yung lagi po nating sinasabi, kasabihang Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya sana ay mapansin ng Korte Suprema yung tinatawag nating urgency ng aksyong ito na amin pong i-file sa Korte Suprema. Yung petition for certiorari and prohibition na agaran sana nilang dinggin at kung maaari ay mag-issue ng TRO. Huwag na nating antayin na mailabas pa yung pera, kundi baliwala yung TRO eh. Ito po yung nagiging estilo ngayon, pati ho sa pangangampanya. Ang dami kong pinuntahan na sa ating pag-iikot at lalo na nung nagsimula po yung official campaigning, ang sabi ko nga ho, kami dito sa Duterte senatorial candidates, kami ay ayaw namin ng negative campaigning. I personally, hindi po ako believer ng negative campaigning sapagkat every time na nabibigyan ho ako ng pagkakataon, kagaya po pag tayo nagla-live, alam ko na mas gusto ninyong marinig yung issues na bakit ako naririto sa harapan ninyo, bakit ako nagsusulong ng aking advokasya, kami sa Hakbang ng Maisog, nananawagan for transparency, accountability, peace, and security, at hindi kung bakit tayo kailangan makipagbangayan. Kinakailangan sabihin natin, bakit ninyo ako dapat pahiramin ng inyong sagradong mandato? At kung ako'y nararapat na pahiramin ng inyong sagradong mandato, bakit ninyo ako dapat ikampanya? Ito ang layunin ng isang kampanya pagka may eleksyon. Hindi yung inaatake tayo ng ating mga katunggali, unprovoked, uncalled for, bigla na lang tayong inaatake at kung ano-anong sinasabi. Alam mo ninyo, bago tayo umatake, bago nyo atakihin ang Duterte senatorial candidates, kailangan siguro balikan natin ano ba yung issues ng gobyernong ito. Unang-una, yung higit na talamak na korupsyon. Pangalawa, yung paglaganap ng kriminalidad at ang paglaganap ng droga. Yan ang sagutin natin.
hindi yung magne-name calling, hindi naman namin sila pinapansin, kami umiikot. Tangan-tangan yung mga mensahe namin, yung plataforma namin, kung anong nais namin gawin, at kung bakit dapat ninyo ako, personally, I will only speak for myself, dapat ninyong pahiramin sana ng inyong sagradong mandato. Subalit, sabi ko nga, huwag tayong pumayag i-gaslight ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung they will change the narrative. At yan nga po, yung distortion. Pilit nilang binabago ang katotohanan. Ang issue po ngayong midterm ay korupsyon, inflation, droga, kriminalidad. Ito po ang issue. Ang issue po, higit na mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon, higit na mahal ang presyo ng pagkain, higit na mahal ang presyo ng bilihin kesa noong 3 years ago nung nagsisimula ang Marcos administration. Yan ang issue. Huwag po tayong padadala sa distortion, huwag po tayong padadala sa distraction. Pansinin niyo yung mga mainstream. Ang ibinabalita yung impeachment. Hindi nila binabalita yung illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal na ginawa sa ating mga Pilipino. Itong 2025 budget, yung punong-puno ng blanco, yung Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang 241 billion pesos. Yung incompetence ng Marcos administration, yan ang dapat natin pag-usapan. Huwag tayong magpadadala, pati yung deception. Huwag tayong padadala. Batiin ko lang muna. Si Melay Uy, good afternoon. Attorney Vic Rodriguez watching from Saudi Arabia. Maraming salamat. Melay Uy, huwag niyong kalilimutan. Number 56 po sa Balota, Senador. Si Renz Legada, God bless po, Attorney Vic Rodriguez. Kay Alma Cabrera, watching from Lanao del Norte. Kay Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, salamat po. Request for shoutout, Mr. Roel Mendoza. Nagpagawa po siya ng t-shirt for Attorney Vic, color yellow, kasi proud Tomasan siya. Oy, maraming salamat sa iyo, aking kapwa Tomasino, ang aking kapwa Tomasian sa iyong gininto ang puso at pagsuporta sa ating kampanya. Shout out to Luis Ismael and Caroline Martos, parking teller and security guard sa isang mall sa Makati. Hello Luis at Caroline. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kay DL Young Hasbi from Holosulu po, maraming salamat. Kay Gracia Digal, ikaw ang aming iboboto at ilalagay ka namin sa Senado. Maraming salamat, Gracia. Sana sa tulong po ninyo ay maghatid kayo ng mga bagong katulad ko sa Senado ngayong 2025. So balik po tayo. Kaya po fight distortion, fight distraction, and fight deception. Distortion sapagkat ang issue po talaga rito yung incompetence, yung labis na kapalpakan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan po ang issue. Marami pong nagmensahe sa akin, yung ating pong mga kababayan dyan sa Bicol, sa Naga, sa Legazpi, sa Calamba. Mabuhay po kayo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nais po nilang balikan ko yung diniskurso natin, yung itinigil ang biyahing Bicol. Wala na po kayong masasakyang tren mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba biyahing Bicol. Bakit? Tinigil po yan ng Bongbong Marcos administration. Wala na pong biyahe since April 2024. Mag-iisang taon na pong pinutol ang biyahe ng Tutuban papuntang Calamba at Calamba papuntang Bicol. Bakit? Hindi ko rin lubos maisip. Bakit pinahihirapan kayong mga Bicolano? Tatandaan natin, huwag natin palagpasan. Sabi ko nga, labanan natin ang distortion. Labanan natin ang distraction. Labanan natin ang deception. Pag-usapan natin ang issue. Pinahihirapan ang mga taga Bicol. Tinigil po yung biyahing Bicol. Wala na pong biyahing Bicol ngayon ng PNR. Bakit? Kinalas nila ang release ng tren. Binaklas yung release ng tren. Binaklas yung release ng tren dahil daw po i-improve nila ang serbisyo at biyahe ng PNR. Tapos na ho ang kanilang termino, hindi po maibabalik yung biyaheng Bicol mula Tutuban papuntang Calamba, Calamba papuntang Bicol. Hindi po magaganap yan. Bakit? Hindi po nila linipat yung bagon, yung mga tren. Yung mga tren at saka yung bagon, yung tinatawag nilang rolling parts ng PNR, iniwan po nila lahat sa Tutuban.
Iniwan nilang nakagarahe sa Tutuban, wag na sabi, maganda pa ho yung nakagarahe. Iniwan nilang nakatambak sa Tutuban, tapos kinalas nila ho yung release ng tren. Hindi ho ba incompetence ang tawag doon? Paano mo ngayon ililipat yung mga tren, yung mga narrow trains natin mula Tutuban papuntang Kalamba? Sabi ko nga, siguro buhatin nila, balikati nila, buhati nila mula Tutuban hanggang Kalamba. Hindi po nila naisip yun o sadya nilang sinadya para po yung 26,000 daily commuters, 26,000 daily commuters po ng PNR ay dislocated. Wala pong masasakyan yan. Magbubus yan, mag-UV Express, mag-Grab, yung mas mahal. Yung mas mahal na mode of transportation. Ganyan po ang klase ng pamunuan meron tayo ngayon. Ito po yung katotohanan. Binaklas sila yung release nang hindi linilipat yung mga tren at bagon from Tutuban to Kalamba. Kaya po wala nang biyahe ngayon dyan. Kahit tumayo kayo dyan sa gilid ng Osmeña Highway, wala na po kayo makikitang tren na bumabaybay mula Tutuban papuntang Kalamba. Bakit? Tinanggal po nila yung release eh. Tinanggal nila yung release nang hindi linilipat yung mga tren at bagon. Kaya pinahihirapan yung ating mga kababayan na taga-South. Ay, mga taga-Kalamba, taga-Lucena, taga-Bicol. Tatandaan nyo hindi ko rin maintindihan bakit tila galit na galit sa mga Bicolano ang administrasyong ito. Tatandaan nyo, yung huling bagyo, yung sinasabing bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control funds, huwag rin po ninyong kalimutan yan nalubog kayo dyan sa Bicol. Ilan ang namatay? 200 inosenteng Pilipino. Ito ho kasi yung issue Hindi yung kung ano-anong panlalansi, panlilinlang, pangbubudol ng tansong administration na ito. Itong pag-usapan natin sapagkat mahalaga po na nagkakaintindihan tayong lahat what is in store and what is at stake for our country this midterm. Ang usapin po ngayong midterm election, bukod sa mga kwalifikasyon ng kandidato, ay kung kayo ba ay sang-ayon, natutuwa at pabor sa 3 taon na baluktot na pamumuno ng Marcos administration. Ito pong midterm ay parang referendum. Referendum ito kung kayo sang-ayon o hindi. Ngayon, kahit po ano ang pag-aaking diskurso at paghatid sa inyo ng tamang impormasyon, kung kayo po ay nagsasabi na higit na magaang ang buhay ngayon kesa 3 years ago, kung kayo po ay magsasabi na higit na mura ang presyo ng pagkain ngayon, higit na mura ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon, higit na mas malakas ang piso kontra dolyar ngayon, higit mababa ang inflation ngayon kesa nung bago maging presidente si Bongbong Marcos, wag nyo na po kaming tingnan, wag nyo na po akong tingnan. Subalit kung kayo ay katulad ng higit na maraming Pilipino na halos wala nang maiuwi na pagkain dahil paliit ng paliit yung halaga ng kanilang sinasahod dahil pataas ng pataas ang ating bilihin, bay mag-isip-isip po kayo. Itong halalang ito ay referendum. Kung sang-ayon kayo sa baluktot na pamumuno na magpatuloy pa ng 3 taon o labanan natin ang korupsyon, ang droga, ang kriminalidad, ang inflation, ang kawalan ng trabaho at kagutuman. Bay tingnan po ninyo itong Duterte senatorial candidates. Ito po ang magdadala ng posibleng pagbabago ngayong 2025. Kaya Cherry, looking forward to meeting you here in Digos, Davao del Sur po. Maraming salamat Cherry, number 56 secured. Salamat po. Kay RC watching po from Brisbane, Australia. Kay Evelyn Andagan, OFW watching from Singapore. Count me in. Thank you, Evelyn. Kay Romuald Osorio, OFW from Brunei, Darussalam, attorney, the best senator. Marami pong salamat sa mga kapatid nating overseas Filipino workers at Filipino migrants. Ramdam ko po ang inyong suporta, maging vigilant po tayo dahil baka dayain pati ang overseas voting. Kay Susan G, i-vote kita dito sa Europe, attorney, at campaign kita dito sa mga Pinoy na boboto. At kay Andit Dilaw, 15 years ago, okay naman may biyaheng Bicol to Manila ang tren. Andit, tinanggal nila yung biyaheng Bicol. Hindi ko maintindihan. Bakit pinahihirapan ang mga kababayan nating Bicolano? Tinanggal po yung biyaheng Bicol. Tinanggal ang biyaheng Bicol. Yung rutang pong yan,
Yung mula Tutuban hanggang Calamba, kumikita po yan buwan-buwan ng 23 million pesos more or less. Pero dahil sa incompetence ng mga namuno sa PNR at diyan sa DOTR rails, yung mga USEC, yung mga ASEC diyan sa DOTR for rails, binaklas po yung release nang wala silang alternatibo kung paano yung mananakay mula Tutuban hanggang Calamba. Ang resulta, 26,000 passengers ang dislocated. Saan pupunta ngayon yan? Mag-jeep, magbubus, mag-UUV Express, yung mga motorcycle riding app, yung mga sasakyan po na ginagamit na pang-commute, yan po ang gagamitin nila. Higit pong mas mahal yun. At higit pong mas mabagal yun dahil at grade po yun, sa kalsada po yun eh. May traffic po doon, unlike yung release. Makakarating ka, wag lang masiraan, wala lang aksidente, makakarating ka sa oras. Pero pinahihirapan po tayo ng Marcos administration. And I challenge all of you, silipin po ninyo ang Tutuban. Malungkot, matamlay. Bakit? Wala na pong activity roon. Magpunta po kayo sa PNR. Lugi ang gobyerno. Sumasahod yung mga empleyado ng PNR araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan nang walang ginagawa. Pero hindi nila kasalanan. Kasalanan nga po ng mga incompetent na empleyado ng PNR at ng DOTR. Baklasin mo ba naman yung release nang hindi mo linilipat yung mga trains, yung mga bagon, yung rolling stocks kung tawagin, mula Tutuban hanggang Calamba? Ano gagawin ng mga empleyado ron? Magkikwentuhan, magtititigan araw-araw. But they still have to go to work kasi no work, no pay, at saka baka matanggal sila, makasuhan pa for abandonment or neglect of their duties. Pero wala pong ginagawa doon. Yung trend po roon, kakalawangin lang, masisira lang. Ang isang gagawin po nila dyan para magkaroon ng tinatawag na double, triple handling, may kikita na naman. Kukunin po yung tren at mga bagon, isasakay siguro sa barge o sa isang malaking barko, ililipat po papuntang Calamba, pagdating doon sa pier, lilipat na naman. Marami pong kikita dito eh. Corruption po ito. Ito po yung issue ngayong 2025 election. Hindi po yung kung ano-anong panlilin lang nila. Yung distortion, destruction, and deception. Huwag po tayong pumayag, labanan po natin ito. Kaya Zibeb, Yereve, Team Suka, vote straight. Kaya yung Team Suka po, tumatak na. Tama po yun. Vote straight po tayo ng Team Suka kay Angelito Castillo Pilas. Attorney Vic Rod, you're gaining traction for becoming a household name. Marami pong salamat in this coming election. Sure win na, Senator. Wag lang po tayong dadayain. Ako'y naniniwala sa tulong po ninyo, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago ngayong taon sa Senado, number 56 po, Attorney Vic Rodriguez. Kay Michelle PC, maraming salamat. Kay Erap Metante, go po, Attorney Vic, wag po ninyong tigilan kasi nililigaw ng mga bata ni Tambaloslos. Hindi po natin titigilan, kaya binabalik ko po kayo sa sentro ng usapin. Huwag po tayong pumayag, labanan natin ang distortion, distraction, and ang kanilang deception at ang kanilang misinformation. Kaya Jelly Ace, good afternoon po, Attorney Vic. Tama po ang sinasabi mo. Sobra na po ang pahirap ni BBM sa mga taong bayan. Dito sa Bicol, wala nang trend na dumadaan, tigil na po. Malaking tulong sana po yan sa mga commuters, lalo na sa mga estudyante. At yung mga gusto makatipid sa pag. Tama po yun eh. Ang kawawa ho rito, yung mga kababayan natin sa Bicol, yung mga estudyante. Yung trend po kasi subsidized ng gobyerno yan. At saka yan ang cheapest pa rin form of transportation sa probinsya. Tinigil po nila ang biyaheng Bicol na walang paliwanag o walang rason. Wala, kundi sheer incompetence. Tanggalin mo yung release nang hindi mo linilipat yung tren at mga bagon at mga rolling stocks from Tutuban to Calamba. Anong gagawin ng mga tren at bagon diyan sa Tutuban? Hindi na ho tatakbo yan, wala nang release eh. Masisira lang yan, kakalawangin, mabubulok. At pag nabuo na po nila ang release, racket na naman, corruption na naman. Bakit? Kinakailangan bumili ng bagong bagon kasi luma na, kinalawang, nabulok, nasira. Siyempre,
kakalawangin, mabubulok, masisira, aamagin. Sapagkat sinira ninyo yung release nang hindi nyo linilipat yung trend doon sa Kalamba. Ang pinahirapan ninyo yung ating mga kababayang Bicolano. Kaya yung ating mga kababayang Bicolano, magising po tayo, mag-isip po kayo. Ito yung mga tunay na isyong pinagtatakpan nila. Incompetence po ito. Incompetence at pinahirapan kayo, yung mga kababayan natin dyan sa Bicol. Walang paliwanag po yan. Ang natitirang biyahe po, yung akin po nabanggit sa inyo, kunin ko lang po para hindi tayo magkakamali. Ang natitirang biyahe, yung Naga to Sipokot. Tapos yung sinasabi nila yung Naga to Legazpi, very soon ay babiyahe na po. Yung very soon, talagang malayo pa ho yun, matagal yun. Tanungin ninyo sila, bakit nawala din yung Naga to Legazpi? Bakit tinigil ninyo? Ang natira yung Naga to Sipokot. Tingnan ho nyo yung Naga to Sipokot, ang kinikita po ng PNR dyan, monthly, alam niyo kung magkano? 20,000 pesos. 20,000 pesos. Abonado pa ho ang gobyerno. Bakit? Mas mahal pa yung krudo. Mas mahal pa yung maintenance kesa sa 20,000 pesos monthly na kita. Ang kumikita ho ng 23 million pesos a month, more or less, ay yung biyahing Tutuban to Kalamba. Tinigil po nila. Pinahirapan po ang ating mga commuters, 26,000 daily passengers. Saan mo ngayon ilalagay yon? Kaya wag ko kayo magugulat kung bakit higit na kumapal at tumindi ang traffic. Saan mo isasakay? Yung 26,000 na dislocated passengers. Yan po yung hindi nila talaga kinokonsidera. Wala po sa puso ng gobyernong ito na pag-aangin ang buhay natin mga Pilipino. Wag ho tayong maniniwala. Tatandaan ninyo noong 2024 SONA, yung State of the Nation Address, anong sinabi ni Marcos Jr.? Meron daw tayong railway renaissance. Anong railway renaissance? Binaklas mo yung mga release. Paano nagkaroon ng railway renaissance? Tapos hindi ba, this grabbed the headline 2 weeks ago. Pati po yung nananahimik at napaka-effective na rapid bus transport system dyan sa EDSA, panukala ng MMDA, tanggalin. Saan mo isasakay yung mga sumasakay dyan araw-araw? Ang problema ho sa gobyernong to, gobyerno ng elitista ito. Hindi ho nagising na maaga, hindi ho nagko-commute, hindi nakikita kung gaano kahaba ang pila araw-araw sa terminal ng LRT, sa terminal ng MRT, sa terminal ng bus, ng UV Express, sa lahat. Hindi po nila nakikita yan. Dahil habang tayo pong lahat ay maagang gumigising para magbanat ng boto, tanghali na po gumising ang mga ito. Kaya hindi nila nakikita yung pasakit araw-araw. Yan ho yung mga usapin ngayong midterm election. Huwag po tayong papayag na malihis. Pinagtatakpan nila yan. Kagaya ng anong issue. Sabi ko nga, balikan po natin yan yung ating PNR. 300 PNR employees ang nawalan ng trabaho. Bakit? Dahil po sa incompetence ng mga DOTR na nandiyan sa rails at yung diyan sa PNR. 300. Saan kukuha ng pangkain araw-araw itong 300 empleyado ng PNR na natanggal dahil incompetent po yung mga namuno sa PNR. Incompetent po yung namuno diyan sa DOTR na Undersecretary for Rails, pati po yung isa na Assistant Secretary. Ngayon naglayasan yung mga yan may nagretiro, yung dalawa nalipat ng departamento, wala pong laman ngayon na USEC at ASEC ang DOTR for Rails. Hindi po nila interes, walang katotohanan yung railway renaissance. Wala po yun. Wala pong railway renaissance. Ito pong release natin will only lead us all to the road to perdition. Yan na po ang destination niyan. Hindi po pinatay nila ang biyaheng Bicol. Hindi ko rin malubusan maintindihan bakit pinahirapan kayong mga taga Bicol. Tandaan ninyo 200 inosenteng Pilipino patay nung bumuha dyan sa Bicol. Ano ang dahilan ng baha? Ninakaw po yung bilyong-bilyong pisong flood control funds. Ang resulta, 200 inosenteng Pilipino patay. Bukod dyan,
tinigil ang biyaheng Bicol. Wala na pong biyahe ang PNR mula Tutuban to Calamba, Calamba to Bicol. Wala na ho. Wala na po. At 300 ang na-layoff na empleyado ng PNR. 26,000 PNR passengers ang na-dislocate. Wala pong masakyan dahil wala na pong biyahe. Ganyan tayo binubudol ng administrasyon to. Ito po yung mga usapin. Kaya ang ating pong programa ngayong hapon ay fight distortion, fight distraction, and fight deception. Punta po tayo sa distraction. Si Judith Estrada, kailan po kayo magmumura ang bilihin? Magmumura po ang bilihin pag naglagay po kayo ng mga tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Lalabanan natin ang korupsyon, babantayan natin ang taunang pagpasa ng budget. Hindi na tayo papayag yung maraming blanco, yung Bicameral Conference Committee report, 28 na items ang blanco na nagkakahalagang 241 billion pesos, more or less. Lalabanan ko po iyan, maghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025. Kaya Nurulaji Caron Kader, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez. Kamusta na po yung na-file na kaso about Bicam na blanco? Babalik po yan, balikan po natin yan. Ito rin po yung issue ngayong eleksyon. Kaya nga po, fight distortion, fight distraction, fight deception. Pag-usapan po natin paulit-ulit yung illegal, invalid, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Sana aksyonan ng mabilis, ng higit na mabilis ng Korte Suprema ang ating hinihiling na mag-issue ng temporary restraining order, magkaroon ng oral argument sa Korte Suprema at bigyan ng injunction itong budget pa nang sa ganon hindi po nila mailabas yung mga pera nating mga Pilipino sapagkat illegal nga po itong 2025 budget. Pagka inupuan o pagka na-delay pa yung aksyon ng Korte Suprema, baka pag naglabas ng injunction, wala nang laman yung 2025 budget. Ang mangyayari, paper victory lang ho tayo. Panalo ka sa papel pero nailabas na po nila yung pera. Diyan takot ang administrasyon ni Bongbong Marcos pag inabutan sila ng injunction o ng temporary restraining order at injunction. Bakit? Matitigil po yung kanilang akap, matitigil po yung kanilang AIX, matitigil po yung daang-daang bilyong piso nila na nakatago diyan sa unprogrammed appropriation o yung tinatawag nating pork barrel. Kung saan nakatago ang korupsyon ng mga mambabatas. Sana umaksyon ng Korte Suprema sapagkat magangyayari lamang po ito, mag-ingay po kayo, sambayan ng Pilipino. Pag-usapan natin ito, let's keep on talking about this issue. Let's intensify public pressure para po aksyonan ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema, alam naman din po nilang tama't mali. In fact, nagdiskurso na po sila doon sa PhilHealth. At meron nga pong napag-usapan dyan sa Korte Suprema nung nagkaroon ng oral argument. May nagsabi na po na isang mahistrado na sinasabi niya na hindi po totoo na maraming pera ang PhilHealth. In fact, inilabas doon na bangkarote ang PhilHealth. Bangkarote na ang PhilHealth, sabi ng maestrado, base sa COA reports, marami po talaga, bangkarote ang PhilHealth. Binigyan pa po ng zero budget ni Bongbong Marcos ngayong 2025. Paano na yung mga senior citizens, yung mga persons with disability, paano na yung mga kababayan nating mahihirap na nakaasa sa PhilHealth? Zero budget po this year at sinabi po ng isang hukom na bangkarote po ang PhilHealth. Ito po yung mga usapin na pilit inilulubog ng Marcos administration dahil wala po silang tugon dito. Hindi nila kayang sagutin dahil alam nila illegal yung kanilang ginagawa. Alam nila binubudol nila ang sambayan ng Pilipino at higit sa lahat. Alam nila na nabisto na po natin sila. Alam na po na higit na maraming Pilipino na binubudol tayo ng Marcos administration. Ito po ang ating pag-usapan. Yung sinasabi nating distraction, ano naman po yung bagong distraction? Bukas ay na dumating sa aking kaalaman na magsasagawa ng hearing yung komite ng Kongreso. At ang kanilang didinggin, di umano, ay ipinatatawag yung mga vloggers. Maraming vloggers ito, mahigit 30 ito 39 or 40 or 41 vloggers yata ang ipinatatawag. At
alam mo ninyo, bukas po ang ating prosecutor's office. Bukas po yung ating mga korte. Kung sa tingin niyo man na siya ay naagrabyado dahil sa isang vlog o public discourse ng sino mang vlogger. Yung vlogger o hindi lang vlogger ito ito po ay miyembro ng tinatawag nating new media. Yung ating mga kasama sa social media na may vlog po sila, may kanya-kanyang platform or channel. Alam mo ninyo, kung sa tingin ninyo kayo nasaktan o naagrabyado ng mga miyembro ng new media, bukas po ang mga remedyo sa ilalim ng Revised Penal Code at ng ating special law. Sampahan ninyo ng libel, sampahan ninyo ng cyber libel, sampahan ninyo ng damages or danyos. Subalit, malinaw po sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Ang mga public officials ay hindi po nararapat na balat sibuyas. Kung kayo po'y pinupuna, karapatan lang po punain ng sambayan ng Pilipino ang inyong mga actuations, ang inyong behavior, ang inyong conduct, and the way you carry yourself in public. Sapagkat kayo po'y pasahod mula sa buwis ng sambayan ng Pilipino. Hindi po kayo dapat balat sibuyas. And ako ho ay nakasuporta at nakikisa sa mga vloggers na may hearing po yata o may gagawing pagdinig bukas. Tatandaan lang po ninyo, you have to just invoke Article 3, Section 4 of the Constitution. Ang linaw po dyan Yung provision na yan starts in the negative. No law, walang batas ang maaring ipasa na siyang kikitil, maglilimita o pipigil sa ating kakalayaang magsalita, magpahayag o magbalita. Malinaw po yan, Article 3, Section 4, i-invoke nyo po yan. And alam ko may mga abogado kayo, banggitin din po ninyo na siguro mag-file ng isang motion sa Korte Suprema na aksyonan yung inyong hinihingi diyan sa inyong petisyon sapagkat meron na namang apparently gagawing pagdinig bukas at kayo ay pinagpapaliwanag bakit kayo ay hindi dapat i-cite in contempt. Even yan, i-cite din po ninyo. Alam ko, ang abogado ninyo, matinik yan. Kilala kong personal, si Attorney Silvestre Bebot Bello. Magaling yan. Sabihin ninyo sa kanya na ipaalala rin na yung Article 3, Section 12 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan No torture, force, di bali na ho yun. Walang torture, walang force. No torture, force, violence, intimidation, or threat shall be imposed upon the person of anybody that shall vitiate his or her will. Malinaw po ang Article 3, Section 12 dyan. Si one politician, Attorney Vic, sabi ni kung ito daw po ay invitation pero bakit po kailangan mag-show cause or kung hindi naka-attend or hindi nila nagustuhan ng rason na absent yung inimbita nila. Kaya nga po, ipaliwanag lang ninyo. Pwede namang sulat yan that there is a pending petition before the Supreme Court at hindi pwedeng pangunahan yan dahil nag-file na nga ho kayo ng kaso sa Supreme Court. Humihiling na kayo ng remedyo sa Korte Suprema. Dapat yan ay respetuhin din ng judiciary ng legislative department. At paalala nyo rin ho sa kanila yung Article 3, Section 12 that there shall be no force or threat or violence, intimidation or threat na pwede pong no torture, force, violence, intimidation or threat. Bawal po iyan. Yung violence, malinaw po yan. Yung violence, so hindi lang physical violence. Nandiyan po yung psychological violence, emotional violence. Hindi ba? Nandiyan yan Yung inyong financial violence, economic violence. Imaginein mo, kung ikay sinight ng in contempt, ikay idinitin ng halimbawa lang, 2 linggo hanggang 1 buwan. Hindi ba economic or financial abuse or violence yan? Paano ka kikita? Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng iyong mga utilities? So, malinaw sa ating saligang batas, i-invoke nyo po iyan. That there shall be no torture, force, violence. Marami po yung violence, hindi lang physical. Emotional, intellectual, psychological violence, nandyan po lahat yan. Intimidation, hindi ba intimidation yun?
iwinawagayway yung banta na kayo ay will be cited in contempt? Hindi ba threat iyon? Hindi ba't yun ay banta na ikukulong ka kapag ka hindi nagustuhan ng iyong sagot o paliwanag? But sa ating mga vloggers, para naman hindi sabihin ng ating ng legislative department na hindi nyo ginagalang ang kanilang proseso, my suggestion, although you have a very, very competent lawyer and abogado de Campanilla, si Attorney Bebot Bello, ipaliwanag lang ninyo na meron kayong pending petition now before the Supreme Court, kaya hindi kayo pwede mag-attend hanggat hindi na-resolve yan. Sapagkat yan ay nabibinbin pa hanggang sa ngayon. At maaari din kayo mag-file ng reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order siguro hanggat hindi dinidinig at hindi nagkakaroon ng oral argument diyan sa sinampa ninyong kaso. Sapagkat alam mo ninyo, madilaw rin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karapatan ng Legislative Department na magkaroon ng pagdinig, dapat ito'y investigation in aid of legislation. But the problem lies now, malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Malinaw yun. It starts in the negative, no law. Walang batas. So anong didinggin mo? That will be in aid of legislation. Yung sinasabing baka may pang-aabuso, bukas ang libro ng Revised Penal Code sa libel. Bukas ang libro ng ating special law pagdating sa cyber libel. Andyan din yung ating civil code para pag damages. So kung merong nasasaktan o sa tingin nila ay agrabyado sila, bukas ang ating prosecutor's office, ang mga piskalya, bukas ang ating korte. At paalala, sa lahat ng mga nasa gobyerno, whether ikay elected or appointed, malinaw din sa ating mga jurisprudence o yung mga actual decided cases ng Korte Suprema na hindi kayo dapat balat sibuyas dahil bilang mga lingkod bayan, ang inyong sinasahod ay nagmumula sa buwis ng ordinaryong Pilipino. Ang tingin ko po dito, yung sinasabi nga nating distraction. Dahil gustong masikil ang karapatan ng Pilipino sa isang malayang pagpapahayag, nariyan yung pressure na patawag yung mga vloggers sapagkat kung mapapansin ninyo, hindi naman pinag-uusapan na ito sa traditional media. Yung mga miyembro na lamang ng social media o yung new media ang nagtatalakay at nagdidiskurso nito. Kaya wag po tayong pumayag na sila'y patahimikin. Ito po ay, for me, it's an assault on press freedom. This is an assault on free speech. Again, what is my basis? You just have to read over and over and over again Article 3, Section 4 of the Constitution na nagsisimula sa negative. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Ang linaw. Ang linaw. Malinaw na pinag-uutos at pinagbabawal ng ating saligang batas yan. Ngayon, ang problema sa mga miyembro ng Kongreso, meron na rin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ang dami na na hindi kayo pwedeng mag-aktong prosecutor, police, investigador, tapos kayo rin ang huhusga bilang hukom. Bawal po yun. Ang investigasyon po, wala po kayong kapangyarihan na sabihin kung merong naganap na krimen at ano yung mga naganap na krimen. Pangalawa, kung sino-sino yung dapat idemanda at panagutin sa sinasabing krimen o naganap na krimen. Pangatlo, lalong wala silang kapangyarihan i-identify yung papel ng bawat isa sa inaakusahan. At higit sa lahat, wala silang karapatang sabihin kung sinong guilty o hindi guilty dahil hindi sila korte. Hindi sila korte. Malinaw po yan, jurisprudence na po yan na desisyonan na. Yang kasong yan ng matagal na panahon ng ating Korte Suprema. Kay Mikhail Yuri, like what happened to Colonel Grijaldo, cited in contempt and was detained, wala din sweldo from PNP. Yan, hindi na po makatao yan. Alam mo ninyo, kagabi ho ay nabigyan akong pagkakataon makanood ng kaunting pelikula sa bahay. Ang napanood ko yung Lion King. Maganda po yun. Panoorin po nyo yun.
Yung Lion King, alam po yan, nung lahat ng may normal at masayang kabataan. Yung Lion King, maganda po yun. They celebrated their 31st year already mula nung ito'y lumabas. Ang Lion King ho kasi, nung ako'y nanonood kagabi, panoorin po ninyo. Ang Lion King po ay istorya ng punong-puno ng humanity. Ang gandang storya. Pero, bagamat it's full of a story full of humanity o patungkol sa pagiging tao, wala pong karakter na tao sa Lion King. Doon ho kayo matutuwa. Ang tema ng Lion King is humanity. Pero wala pong tao ron, panay hayop po iyon. Hindi ba ang ganda? Yung mga hayop sa storyang yan ay nagtuturo sa mga tao na magpakatao at makipagkapwa-tao. Pero wala pong tao. Doon sa storya ng Lion King, hayop po lahat yan. So dito, makikita natin, maraming matututunan tayo na tinuturuan tayo ng mga hayop, ng mga animal na maging tao at magpakatao at magkaroon ng pakikipagkapwa-tao. Kay Mila Makalanda, good day po, Attorney Vic. I pray na manalo po kayo from Tel Aviv, Israel. Maraming salamat. Kay Lorena Tornea, paano po yan kung ubos na ang 2025 budget? Paano po ito habulin ng Supreme Court? Pag yan po ay nangyari, bago matuldukan ang illegal, immoral, criminal, unconstitutional 2025 budget, yun nga po yung sinasabi ko, magiging paper victory lang sa ating mga Pilipino. Kaya mag-ingay po tayo kagaya ng ginagawa mo, Lorena. Pag-usapan natin ito para magkaroon ng magandang public pressure. Hindi lamang sa ating korte kundi sa lahat, sa decision maker, sa mga negosyante, nakalampagin natin ang gobyernong ito, ang judiciary na umaksyon at aksyonan agad sapagkat hindi po biro ito. We're talking about the unconstitutionality of the 2025 budget. So nandyan po tayo na pag-usapan natin yung distraction at yung deception. Meron pong nagbato sa akin ng tanong kanina or nung isang araw doon po sa dito pala pwede kayong magmensahe po ha. Kung meron kayong mensahe po sa akin, pwede po rito. Pakita ko lamang ho. Nasasagot naman natin yung inyo po mga mensahe. May nagtanong po dahil daw po ang nagaganap ngayon sa Bureau of Customs. Ang singilan daw po ay yung tinatawag na benchmarking. Ang tinatanong nung nagtanong, siguro baka importer ito o exporter, valid or legal daw po ba yung benchmarking? Hindi po legal. Bawal po yung benchmarking. Dapat po iyan ang paniningil ng buwis diyan sa Bureau of Customs. Ang paniningil ng tax should be based on the transaction value. Hindi po benchmarking. Yung benchmarking, ginagamit lang po yun bilang tool ng pag-risk assessment o risk analysis. Ginagamit lang po yan bilang sa pag-aaral nila, pag-a-analyze sila, panunukat. Pero para po sa buwis, dapat po ang inyong binabayaran at ang dapat pong sinisingil ng Bureau of Customs ay base sa transaction value, hindi sa benchmarking. Bawal po iyan. But of course, it's all up to you kung gusto ninyong kasuhan yung mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Ito nga ho yung pinag-uusapan natin eh. Hindi ba no isang araw nagbida-bida ang customs, may nahuli daw na nagagarang kotse. Ang dami nun eh. Alam mo ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga nahuling smuggled na kotse, pinadaanan niya ng pison. Sinira, winasak. Bakit ito hindi ninyo magawang padaanan ng pison? Sapagkat pakitang tao lang yan, wag ho kayo magpapabudol. Another basis sa sinasabi nating deception. Linoloko po tayo, binubudol tayo, nahuli daw. O nahuli, illegal. Pasagasaan mo sa pison. Ipakita mo that you mean business. Pasagasaan mo. Total smuggle dyan, wala namang kinita gobyerno dyan eh. Ang next na pambubudol nila, sasabihin nila, hindi. They will give chance, due process, baka sakaling magbayad ng buwis, kailangan ng buwis ng gobyerno. Kalokohan po yun, pambubudol po yun. Bakit kanyo? Paano nakalapag dito sa lupa yung mga smuggled luxury vehicles? Saan dumaan yan? Hindi ba sa port din? Saan dumaan yan? Hindi ba't sa port din na merong kawani ng Bureau of Customs? Ito po'y moro-moro. Kung talagang seryoso sila,
ipakita nila, sagasaan nila ng pison itong mga smuggled sports car and luxury vehicles. Ito ang dapat nilang gawin, tularan nila, sundin nila. Yung ehemplo na ipinakita ni Pangulong Duterte nung merong mga nahuling luxury imported and smuggled vehicle during his time as president. Hamunin natin yung Bureau of Customs. Pasagasaan mo sa piso, wag mong panghinayangan yan. Wag mo kaming budulin, wag mong panghinayangan yan. Walang nawala sa gobyerno, hindi nga nagbayad ng buwis eh. The fact na nakapasok sila, merong kapusta diyan sa Bureau of Customs yan. Bakit? Wala hong ibang dadaanan ang mga sasakyang ganyang kamamahal kung hindi sa mga pier. Kung hindi diyan sa mga pier na may kawani ng Bureau of Customs. Kung yan ay nakalusot, korupsyon na naman po yan. Ito yung mga usapin ngayong midterm election. Huwag po tayo magpabudol, labanan natin yung distortion, distraction, and deception. Dami na po tayo natatalakay, nandiyan po tinalakay natin. Yung part ng distraction, yung pagpapatawag sa mga vloggers, yung distortion, yung incompetence po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pinagtatakpan nila na kung ano-anong distortion at deception. Ang usapin po yung incompetence, kagaya ng ginawa nilang pagpapatigil sa biyaheng Bicol. Kinalas yung mga riles nang hindi inililipat yung tren at yung mga bagon, yung mga rolling stocks mula Tutuban papuntang Calamba. Kaya po wala ng biyahe ang PNR ngayon. At wag ho kayong maniniwala na malapit ng biyahe yung Tutuban papuntang Calamba. Matagal pa po iyon sapagkat wasak na po yung riles. Wasak na yung riles, it will take years. Tapos na ang pagsisilbi ng administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pa pong maibabalik na riles. Yan po ang katotohanan. Kaya wag tayo magpabudol. And of course, yung mahalagang mahalaga, yung ating 2025 budget. Wag nating bitawan, kailangan ko po ang tulong ninyo. Mag-ingay po kayo, let's provide a very good and positive public pressure to all decision makers na aksyonan na itong ating ginagawang paglaban sa illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal 2025 budget. These are the issues that we should be talking about at patungkol dito sa midterm election. Hindi po yung distraction, hindi po yung illegal na impeachment din kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po yun legal sapagkat nabanggit ko na rin po sa inyo, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Imposible po iyon. Imposible po iyon. Kaya yes, you can interview me after this live. Maraming salamat kay SAS. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. At kay Coffee the Explorer, Attorney Vic, dahil sa biro ni PRD, pero yung sinabi ni PRD, tama po yun. Alam ho ninyo, lahat ng sasabihin ni Pangulong Duterte ay pipilitin nila maging istorya, maging headline. Bakit? Para pagtakpan ang kanilang korupsyon, para pagtakpan ang kanilang incompetence, pagtakpan itong biyaheng Bicol na pinatay nila, pagtakpan yung 200 inosenteng Pilipinong patay dyan sa Bicol dahil nalunod, dahil ninakaw yung flood control funds. Ito po yung mga masaklap na katotohanan, pilit nilang pinagtatakpan. Pinagtatakpan ng inflation, pinagtatakpan yung ating napakahinang GDP nung nakaraang taon, 2024. 5.6%. Bakit? Inatatakot po yung mga mamumuhunan eh. Dahil talagang higit na talamak ang korupsyon eh. Kagaya nga po nung aking sinasabi, hindi na po under the table, hindi na above the table, including the table na po ang korupsyon ngayon. Pati yung table, ninanakaw na, inuuwi na, ganun na po kagarapal. Kaya bagsak yung ating GDP last year, 5.6%. At ito nga, itong 2025 budget. Alam mo ninyo, ang nabuong classroom lamang last year, 2024, ay 847 classrooms. 847 ha. Alam po ninyo ilan ang kulang? 165,000 classrooms. 165,000 classrooms. Ang naitayo lamang, ang naigawa lamang last year, 847. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos for this year?
Binawasan pa ho ng 31 billion pesos. 31 billion pesos ang ibinawas sa budget ng education sector. Ganyan po kalala, hindi po nila interes ang ating mga kabataan. Hindi po nila interes na mabigyan ng magandang kinabukasan at edukasyon ng ating mga kabataan. Inuuwi po ng mga tiwaling mambabatas ang pera. 165,000 classrooms ang short. May shortage po tayo ng 165,000 classrooms. Ang tinayo nila last year, ang nabuo lamang ang napagawa ay 847. Ano pa po ang ginawa ngayong saklap na sa 2025 budget? Bukod sa mas malaki, ang funding na ibinigay sa public works na bawal po ay unconstitutional. Malinaw po yan sa Article 14, Section 5 ng ating saligang batas. Dapat pagdating sa budget allocation, priority ang education sector. Hindi po nila priority. 847 classrooms lang ang ipinatayo last year. Ang kulang po ay 165. Ngayong taon, binawasan pa po ng 31 billion pesos ang ating education sector. So ginagawang patuloy na mangmang ang sambayan ng Pilipino. Kawawa po ang mga kabataan. Kaya tayo namumuno dito sa tinatawag nating war on corruption. Labanan natin. Expose natin ang mga corruption bilang tunay at maisog na senador ninyo ngayong 2025. Kay Mio, good afternoon, Attorney Vic. Thank you for always be an image of strength for all of us. You have our back, Mio. Alam mo, maraming salamat. Pero minsan maganda rin na hindi lang kayo sa likod, kundi katabi ko, shoulder to shoulder tayo. At minsan naman, syempre kami napapagod din, kayo rin ay namumuno at nandyan naman sa harapan. Kay Pau Villar, solid team Duterte, mostly kaming mga Pinoy seaman. Maraming salamat, Paulo Villar, kay Pau Villar. Kay Dante Gorgonio, support kami sa iyo, Attorney Vic Rodriguez from Gorgonio family. Thank you, Dante. Kay Jules Hitoa, Susme, parang gusto ko nang mag-lawyer. Galing-galing ni Attorney Vic. Oh, hindi pa uhuli. Huwag po kayong titingin sa inyong edad. Alam mo niyo, nung nag-aaral ako ng abogasya, ang dami kong classmates na hindi tumitingin sa edad sapagkat alam niyo ang learning, ang knowledge, patuloy na proseso po yan. Kagaya ko, hindi po ako'y naging abogado na, tumitigil na po ako sa pagbabasa o pagdagdag ng aking kaalaman. Speaking of pagbabasa, dami yung nagtatanong. Meron po tayo yung ating libro, yung Kingmaker. Available po ito sa lahat ng fully booked branches nationwide. Yung mga nagtatanong po. Itong ating libro, yung Kingmaker, the hard copy, kasama ko po rito na sumulat, si kaibigan kong matagal na veteran journalist, si Jerry Lirio. Available po ito sa lahat ng branches ng fully booked nationwide. At kay Aguila ng Mindanao, maraming salamat. Kay Homie, maraming salamat. Kay Dave Heraldo, number 56, you are my number 1 senator po, vote straight Duterte senatorial candidate. Salamat po. Huwag po ninyong kalilimutan yung ating mga kasamahan dyan sa ground na hakbang na maisog, makipag-ugnayan lamang po kayo. Kasama po natin sila tuloy-tuloy. So ito po yung issues na pinag-uusapan natin, yung unconstitutional na gagawing pagdinig sapagkat yun po malinaw sa ating saligang batas talaga eh. Wala akong makitang anggulo, Article 3, Section 4, nagsisimula in the negative. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, and of the press. O anong didinggin natin? Kung sa tingin nilang mayroong nagmalabis o nagkulang o na-libel sila nung kung sino mang miyembro ng social media or new media, idemanda po ninyo ng libel or cyber libel or damages o pare-parehas. Idemanda po ninyo pero hindi nyo pwedeng bawasan o sikilin o ipagbawal ang karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. Hindi ko po sabi yan, sinasabi po yan ng ating saligang batas. Pinapaliwanag ko dito sa ating direksyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Ganon din yung incompetence ng administrasyong ito, huwag nating kakalimutan. Let us fight distortion, let us fight destruction, let us fight deception. Kaya po binabalik ko kayo sa sentro ng mga mahalagang usapin na dapat po lagi nating pinag-uusapan. Huwag nating bitawan. Ang issue po ngayong 2025 election is a referendum. Kung kayo po ay masaya na at kung kaya ninyong sabihin sa sarili at pamilya ninyo na higit maluwag at magaang ang inyong buhay ngayon kesa nung 3 years ago, kung masasabi po ninyo na higit mura ang bilihin ng mga
pangunahing bilihin ngayon, yung presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Kung masasabi nyo at kumbinsido kayo na meron na pong 20 pesos na kilong na bigas, wag nyo na po akong tingnan. Siguro, tulungan ninyo yung nagpagaang ng buhay ninyo. Pero kung sasabihin po ninyo na higit na mahirap ang buhay ngayon, mataas ang inflation, laganap at talamak ang korupsyon, balik na naman ang kriminalidad, balik na naman ang droga, ang daming walang trabaho, ang daming underemployed. Tingnan po ninyo itong Duterte senatorial candidate. Sana ho ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong mandato at pamumunuan ko, dadalin ko sa Senado ang isang tunay at maisog at tapat na oposisyon. Yan po ang aking mensahe, yan po yung ating plataforma, labanan natin ang korupsyon. And again, wag po tayong magpapalinlansi, wag tayong magpapalinlang, wag tayong magpapadala. Let us fight distortion, let us fight destruction, let us fight deception. Yung distraction po nila, linilihis yung issue, pinagtatakpan eh. Yung mga kababayan natin sa Bicol, wag po ninyong kalilimutan, tinigil nila yung biyaheng Bicol. Wala na pong trend na babiyahe dyan. Bakit? Ayaw po nila. Tinanggal yung release. Walang bagon, walang trend, walang rolling parts or rolling inventory dyan sa Calamba. Nandiyan po lahat sa Tutuban. Silipin po nyo yan. Silipin po nyo yan. Ito po hindi pinag-uusapan ng mainstream media. Bakit? Siguro natatakot. O baka naman, alam mo ninyo kasi, kaya laging pinipilit nila na ang kanilang headline or banner story is about President Duterte or Inday Sara Duterte. Sapagkat meron pong ito may trauma po ito Yung tinatawag nating mga politiko na elitista, takot po yan sa Duterte brand. Yung mga mamumuhunan na oligarko o mga elitistang negosyante, takot po yan sa Duterte brand. Yung US interest, takot po yan sa Duterte brand. Meron po silang Duterte trauma At yung ating mga political elites, takot po yan sa Duterte brand. Kaya tuwing may issue na pagtakpan ang incompetence at korupsyon at kahinaan ng Marcos administration at ang pag-uusapan ay Duterte, sila po ang nasa likod niyan. Tingnan niyo yung nagrally noon na impeach Inday Sara. Wala pong nagsalita sa kanila tungkol sa vice scam. Wala. Nagkampi-kampihan, mga political elites po yan Yung iba naman, hindi talaga elite, feeling elite. At nagpapa-elite-elitan. Nakikisampa, yung tawag po natin sa English ba, social climber. Gusto maging elite-elite kahit hindi naman. At yung mga US interest na tinatamaan, yung mga drug syndicates na tinamaan, yan po yung may mga Duterte trauma. Kaya wag po tayong lilihis sa mga issue at usapin ng inflation, corruption, criminality, unemployment, underemployment at mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa ngayong hapon. Sana ho ay naibsan ko ang inyong pagka-inis o pagkabanas dahil kayo naiipit na naman sa traffic. Bakit? 26,000 daily commuters ng PNR dislocated. Malamang ho, yan kasama nun niya sa bus, sa MRT, sa LRT, kalaban na natin sa ride-hailing app, nagsisiksikan na tayo dahil po sa incompetence ng Marcos administration, tinigil ang biyaheng Bicol, tinanggal ang riles, samantalang iniwan ang mga tren at bagon dyan sa Tutuban, kinakalawang, nauulanan, inaalikabukan, masisira lamang po iyan. Kay Maria Gabriel, ang boto namin ay sa iyo, Attorney Vic Rodriguez, pang presidential ng katulad na ko po. Praying somebody, pang presidente ng takbuhin mo. Tulungan po ninyo ako sa inyong mga kamag-anak. Marami pong salamat. Magwa 1 hour na po tayo. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Filipino, abogado, maisip. Alright. Thank you, Attorney Vic. Napakagaling. Iboto po natin siya sa darating na eleksyon bilang senador. Maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat po tayo lahat.